So yan mga kaibek, welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko naman to sa inyo kung paano natin to gawan ng paraan. Kung magagawan ba natin to ng paraan para hindi siya magpalit ng pinaka brake level niya. So ang una kong gagawin muna dyan, check ko muna yung brake fluid niya. Baka wala siyang brake fluid kaya hindi na bumabalik yung piston niya. So tapos ang gagawin ko naman doon, lilinisin ko yung pinaka piston niya. So hindi ko naman siya tatanggalin. Itong pinaka ano niya, i-sprayan ko ng pangtanggal sa kalawang, yung parang W40 siya. Yun. So itong preno na to, itong preno dito sa kanan mga ka-e-bike. So sa harap pala to mga ka-e-bike, dito. Ito. Dito yan mga ka-e-bike. So i-check ko rin yan kung may brake pad pa to, yung pinaka lining nya dito. Yan, dito pala yan, hindi pala so sa likod kasi malaki yung hose nya. So sa harap, ito yung sa likod. So stock pa kasi itong e-bike nya. Ito yung e-bike nya, Awic. Yan. So check ko muna to, tatanggalin ko to mga ka-e-bike, tapos titingnan ko yung pinaka brake fluid nya saka yung piston nya. So tingnan natin ito mga ka-e-bike kasi pagka once na, ang sabi kasi ng may-ari nito, kapag once na nananakbo siya, laging naka brake yung pinaka taillight nya. So chinek, ang akala niya pala dito mga ka-e-bike, itong pinaka sensor nya, itong sa ilaw, yung sa may brake sensor nya, ito kasi pagka once na hindi bumalik yung ano niya, yung sa preno niya, nakapreno kaagad siya. So automatic siya nagpepreno. So buti na lang ang pinaka ano nito, hindi na gumagana yung sa brake sensor niya papunta do sa controller. Kasi pagka once na hindi bumabalik to, pag once na active pa kasi yan doon sa may controller nyo mga ka-e-bike, yung pinaka sensor niya, so kahit anong pigaan nyo ng throttle, hindi siya gagana. So ito naman, pagka once na ano, lagi siya nakapreno. Akala ng nasa likod, nakapreno siya. Kasi naka high ano siya, tawag doon, naka high brake dito sa pinaka likod. Yan. So check ko muna to mga ka-e-bike para makita ko yung brake fluid nya kung mayroon pa o wala. Yan. So yan mga ka-e-bike, binuksan ko na yung pinaka cover ng sa brake level nya. So tingnan natin yun, no, may laman pa siya mga ka-e-bike. Yan, may brake fluid pa siya. Ang problema lang, hindi na bumabalik yung sa piston nya nga dito. So ang gagawin ko muna dyan, i-drain ko muna to para malinis ko yung pinaka piston nya. Itong pinaka piston nya, i-drain ko yan dito sa pinaka harap dito. So bubuksan ko lang to, ito, para dumaloy yung pinaka brake fluid nya dito. So palalabasin ko yung brake fluid nya. Ayan. So yan mga ka-e-bike, ginawan ko na siya ng paraan kagabi, kasi kagabi ko to binaklas. Ginawan ko siya ng paraan kagabi na maayos ko yung pinaka piston nya, tapos ibinalik ko sa dati. So ang problema lang talaga mismo nito, yung pinaka piston nya do sa may loob mga ka-e-bike. So nilagyan ko na siya ng brake fluid, dinrain ko muna yung stock nya, tapos nilagyan ko siya ng bago. So ang problema lang talaga dito, itong sa piston nya, hindi na siya talaga totally na bumabalik. So nag-decide na po ako na, sabi ko doon sa may-ari, na bilan na siya ng bago. So brand new na yung binili ko, kabilaan na siya, bali left and right na siya mga ka-e-bike. So ito, papalitan ko rin to, pati ito. Yan, buo na siya. Kasi pagkawas na ito lang ang papalitan ko, so hindi siya magkakatugma, pangit tingnan kasi luma dito, bago dito. Pero itong sa side na to, okay pa to mga ka-e-bike. So ang gagawin na lang dito, in case na masira yung sakaling bago, so may pampalit siya kung sakaling ito yung masisira sa
left side niya mga ka-e-bike. Okay, so ito kasing problema naman talaga nito mga ka-e-bike, yung sa pinakagoma niya doon, yung nag-aano ng hangin dito sa pinakaloob. Kasi may spring yan, tapos may goma siya na dalawa para pagkawas na pinus siya, babalik siya. Push, tapos babalik. So ang pinakasira talaga niya sa loob, yung goma niya, hindi yung spring niya mga ka-e-bike. So ginawa ko, binilang ko talaga siya ng bago. So bago na lang yung ikakabit ko kaysa naman i-repair pa to. So mas mahirap pagka ni-repair to kasi babaklasin pa to. Babaklasin yung pinaka piston niya sa loob. So ang ipapalit ko dyan mga ka-e-bike, so same din siya, kulay black din. So ito siya mga ka-e-bike. Ayan. Ito na yung binili kong bago. So left and right yan mga ka-e-bike para same siya na bago. Dalawa. Ayan. So ito siya. So may kasama na siyang sensor. Ayan. So gagawan ko na lang siya ng wiring dito mamaya pagka once na itatap ko na tong pinaka brake level niya. Okay? So puputulin ko na lang yung pinaka sensor nito mamaya dito, yung sa stock. Ayan. Itong stock niya. So ituturo ko sa inyo mga ka-e-bike kung paano ko palitan yung brake level nito. Yan. Itong brake level, tapos kung paano ko siya kakaliper yung pinaka brake level nito para kumapit sa brake pad niya doon sa may pinaka preno niya. Okay? Yan. So ayan na mga ka-e-bike, natanggal ko na yung pinaka hose brake niya dito sa pinaka brake level niya. So ganun din dito sa kabila. So paalala lang pala mga ka-e-bike, bago tayo magtanggal ng brake hose niya, kasi hindi natin basta-basta matatanggal to pagka once na inuna natin yun dito. So medyo may katigasan siya. So ang una-una natin gagawin mga ka-e-bike, ang gawin natin, kumuha tayo ng basahan para yung brake fluid niya, kung sakaling tumulo man yan, hindi siya tutulo sa pinaka flarings natin. So kailangan natin yan lagyan ng basahan. Pagka once na hindi natin kasi nilagyan ng basahan yan, itong flarings natin may posibilidad na masusunog kasi gawa po ng yung brake fluid po kasi natin mainit yan, umiinit yan. Kaya kailangan lang natin ng lagyan ng basahan po yung pinaka ano natin, yung flarings, para iwas ano siya, masira yung pinaka paint niya. So yan mga ka-e-bike. So pagkawas na natanggal na natin to, yan, natanggal na natin yung brake hose nya, tapos ito naman yung tatanggalin natin. So 8 yung size nito. Ayan. So ang pinagtanggal ko naman dito yung katalan lang siya na maliit. Okay? Bago natin isalpak yung bagong ano nya, brake level. So ayun siya mga ka-e-bike. Ayan. So ito na siya mga ka-e-bike, na ikabit ko na yung dalawang brake level nya. So ito kasi inopen ko, nilagyan ko na siya ng brake fluid. Yan. Yung sensor nya pala mga ka-e-bike, yung dating stock nya, yung pa rin ang kinabit ko kasi pareho lang siya. So pwede siyang ikabit din dito sa pinakabagong brake level nya. Ayan. So stock to. Ang original nya, ito yung bago. Ayan. So yan na, nilagyan ko na po siya ng brake fluid. Tapos paano po ba natin to i-caliper? So madali lang naman yan mga ka-e-bike, i-caliper yung pag once na nagpalit tayo ng brake level o nagpalit tayo ng brake doon sa pinakalikod or sa harap mga ka-e-bike. So ang una nyong gawin pagka once na ganito po yung nagpalit po kayo ng bagong brake level po, so lagyan nyo ng brake fluid, tapos piga-pigain nyo siya. So kung mapapansin nyo mga ka-e-bike, yan, nagbubula-bula siya mga ka-e-bike. So pigain nyo lang yan, kasi ito naman stock naman to mga ka-e-bike, may laman na po to. So dito lang siya yung walang laman. So ang gawin po natin, pagka once na piniga-piga na po natin yan, tapos kuha po tayo ng ito 8
So open saka yung close. So dito naman natin yan bubuksan. So yan, dito natin i-open yan. Kailangan pag once na nagbukas po tayo dito mga ka-e-bike, pigain mo muna natin yung ito, yung black level nya ng sabihin natin 10 o 5. Tapos stay natin siya. Pag once na pinigan na po natin yan, yan, pigilan po natin. Tapos i-open natin doon yan sa baba. Yan, i-open natin. Pagka once na i-open natin yan, sarado. Tapos bitiw. Yan, tapos bomba ulit. Bomba natin ng ibomba para hanggat siya magkaroon ng preno. So ganun lang po kasimple mga ka-e-bike pag once na naglagay ng brake fluid or nagtawag doon yung nagcaliper ng ating brake lever. So yan. So gawin ko muna siya mga ka-e-bike kasi wala po akong kasama dito, ako lang po. Nagbibideo pa po ako tapos gumagawa. So yan mga ka-e-bike. So tingnan natin siya mamaya. Ito titigas na to mamaya mga ka-e-bike. So yan na mga ka-e-bike, nagkaroon na siya ng supply doon sa pinaka caliper nya. Yon. So wag kayong manghinayang mga ka-e-bike pagka once na mapapansin nyo kung natatapon yung ano nyo. Normal lang yan kasi pagka once na nagkakaliper kayo ng preno nyo. So lalo na pagka mga ganito. So ayan. So medyo may katagalan lang mga ka-e-bike once na nagbi-blade kayo ng ano nyo, preno. So kailangan lang talagang tiyaga. Pero mas maganda kung dalawa kayo para may taga-piga dito. Tapos may taga-open dun sa pinaka baba nya. So okay. So tiyagaan nyo lang mga ka-e-bike pag once na nag-caliper kayo ng mga ganitong brake mga ka-e-bike. So ito na siya mga ka-e-bike, oh. Matigas na siya, oh. Ayan, oh. So ibig sabihin niya mga ka-e-bike, okay na yan. So may kapit na yan. Ayan, oh. Ayan siya. So ito okay na. Tapos ito naman yung gagawin ko mamaya. Yan. So wag nyo lang siya masyadong punuin ang pinaka brake fluid nya kasi ilalagay nyo pa yung pinaka goma nya. Yan. Kailangan wag masyadong puno para hindi siya mag overflow. Tapos tatakpan na natin siya. Ayan. Tsagaan nyo lang mga ka-e-bike pagka once na nagkakaliper kayo ng mga ganitong preno. Huwag kayong mainip pagka once na hindi pa siya kumakapit. So normal lang kasi yan. Kaya kailangan talaga maganda dalawa. Ayan. Okay na siya. Ayan na siya. So may kapit na yan mga ka-e-bike. Tapos yung sa sensor nyo mga ka-e-bike, so hindi na siya yung kagaya dati kasi okay na yung brake level nya. Yan, oh. Hindi na siya umiilaw. Pag once na pinipreno na lang siya, saka siya iilaw. Ayan. Okay. Ayan, okay na yung sa harapan nya. Tapos ito naman yung sa likuran, dito sa left side. Ito yung preno sa likuran, ito sa harapan. Ayan. Sa doon nga sa sinabi ko mga ka-e-bike, pag once na nagano tayo, nagpalit tayo, o sabihin na lang natin nagpalit tayo ng isang set sa harap o sa likod man. So kung may tinatawag kayo na parang dextrose, mas maganda yon, mas madali yun mga ka-e-bike. So kabitan nyo to ng hose papunta do sa dextrose. Kung sakaling bago yung lahat yung pinalit nyo, i-open nyo muna to, luwagan nyo, tapos lagyan nyo ng hose dito na kasya dito. So hindi ko lang alam kung ilang mm yon ang pinakasukat dito, kung 8mm na ganon.
So lagyan nyo ng hose, tapos dextrose, tapos pagka once na niluwagan nyo ito mga ka-e-bike, yun nga hose taka dextrose. So yung dextrose nyo, lagyan nyo muna ng lama, tapos i-press nyo yung dextrose na malaki. So papasok yan dito, yan, magpupush yan dito, papunta dito sa hose nya. So pupunta naman yan dito sa taas. Yan, tiyagaan lang din yun, pero mas madali yun kaysa sa dito kayo magsisimula sa taas kung bago lahat yung pinaka ano nyo, pinaka caliper nyo sa mga preno nyo, yung isang set siya. So yan, tapos once na bumulwak na dito yung bumulwak na yung dito yung pinaka brake fluid nya na galing sa baba, so dinextrose natin yon. So doon na kayo magsisimula mag caliper para magkaroon siya ng preno. So ganito siya mga ka-e-bike. Okay, so ito naman yung gagawin ko, lagyan ko naman siya ng laman, tapos i-blade ko naman siya mga ka-e-bike. Ayan, para matapos na siya, kasi kukunin na to ng may-ari ngayon, tapos bukas may pasok siya. Ayan, okay. So ito na mga ka-e-bike, ito na, natapos ko na yung pag-caliper ko ng brake level nya doon sa pinaka disc brake nya sa dito sa may pinaka preno nya. Okay, so yung kanina sa unahan okay na siya, yan, okay na to. Tapos yung sa likod naman yan, okay na rin siya. So try natin i-throttle, yan. Tapos i-preno natin, ayan, tapos preno, yun, lakas. Okay, so kung napansin nyo mga ka-e-bike, ang lakas niya ng kapit ng pinaka preno nya, yung pagka caliper ko sa preno nya. Ayan, ayan, lakas. So ayan siya, so hindi ko siya pwedeng masyadong tigasan, gawa kasi nang nasa likod kasi ito mga ka-e-bike, ito pinaka preno nya. So kailangan ano lang siya, smooth lang siya na makapit, yun ang kailangan talaga. Ayan, kailangan lang talaga na ganun, kasi minsan kasi pagka once na masyadong mataas yung itong pinaka brake level nyo, tapos kunting ganun lang, so kagat-kagat yung preno. So ito naman kasi hindi siya ganun, ang ginawa ko dito, piga talaga siya, tapos bitaw. Okay, so yan na, tapos na. Tapos yung dito nya wala na, hindi na siya umilaw. Yan. So yan, okay na mga ka-e-bike yung e-bike na kakilala ko, yung nagpagawa sa akin. Ayan. Yan. So i-check natin muna lahat bago ibigay ito mamaya sa kanya, para sure na wala siyang problema. Yan. Okay. So yan lang mga ka-e-bike. So sana may na-share po ako sa inyo kung paano tayo mag palit ng brake level nya, tapos paano tayo mag blade dito sa pinaka brake level nya. So ganun lang po kasimple, tiyaga lang para makuha natin yung pinaka diskarte ng pinaka preno nya ng e-bike natin. So yan lang po mga ka-e-bike. Maraming salamat sa lahat ng nagtitiwala sa akin, lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. So thank you po mga ka-e-bike.